Magandang araw at magandang buhay. Lalong-lalo na po sa ating mga minamahal na mga senior citizens at mga SSS pensioners. Dahil napakarami pong nabasa kong comment, lalong-lalo na ang mga SSS pensioners nakasali sa social pension na nagrereklamo bakit daw po tinanggal sila sa pension ng social pension. Kahit na po medyo konti lang po yung tinatanggap nila, bakit hindi po mai-include or makukonsider po yung sitwasyon nila. Kaya naman sa araw po na ito, ating klaruhin po ang sitwasyon po ng ating mga minamahal na mga viewers ko at mga SSS pensioners as well as ang mga senior citizens. Kaya naman ang objectives ng video kong ito is ipapaalam at ipapaklaro natin ang lahat ng bagay. Attention sa lahat ng mga senior citizens, SSS pensioners, tinanggalan ng pensyon. Senior citizens nagrereklamo? Ano ang dahilan? Ating alamin. Inaanyayan kita na tapusin mo ang video na ito hanggang sa dulo nang sa gayon makuha mo ang punto ng video kong ito. At kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel at gusto mo ang ganitong content na pinag-uusapan ng updates para sa ating mga senior citizens benefits, payouts at iba pang mga dapat malaman ng ating mga senior citizens, ay subscribe mo na ang aking YouTube channel. At kung gusto mo na manatiling updated sa mga videos na ina-upload ko pa dito sa aking YouTube channel, ay bell notification mo na. Dahil araw-araw po akong nag-upload po ng mga updates sa payout at iba't iba pang bagay. At kung ikaw po ay ready na, atin na pong pag-usapan ang vlog na ito. And by the way, for now, I'll be reading sa mga reklamo po ng ating mga senior citizens. Ang unang comment, sabi dito, ako ay 80 na taong gulang. Natanggal ako sa social pension dahil may pension daw ako sa SSS. Pero ang tinatanggap ko sa pension is 2,250 at wala po akong ibang makuhanan ng maintenance po. Ang pangalawang comment po, medyo mataas po itong rants niya patungkol po sa pagkatanggal sa kanya sa social pension. Sabi niya dito, paano kung may SSS ka na, yung pension mo ay 2K mahigit at tapos tanggalin ng DSWD sa ayuda na tumatanggap ng 2K mahigit, paano kung umupa ay nagbabayad sa rental ng bahay at mga bayarin ng kuryente, tubig at nagpapaaral ng anak. Kung ilang anak niya ay nag-aaral, kailangan ng pamasahe at baon pa at pagkain nila, pamilya na pipilitan ng mga mangutang, pipilitan ng mangutang, yung ng mga magulang, kayo mga DSWD, di ang lumagay sa tinanggalan ninyong ayuda. Magkakasya ba yung 2K mahigit yung pensioner na inalis ninyo sa ayuda na mga at sobrang taas na po ng comment niya. And that point po is bakit po tinanggalan po sila ng ayuda kahit na sila ay SSS pensioners, pero ang kanilang tinatanggap naman po sa SSS is 2,000 plus lamang po na hindi daw yun sapat para sa kanilang pamilya. Isa pang rant dito, sabi dito, ang SSS at GSIS ay hinuhulugan ng member. Palagi dahilan na walang tulong mula sa gobyerno. Ngayong araw na ito ay klaruhin natin kung deserve or tama po ba ang ginawang pagkatanggal po sa inyo. Ngayon po ay kukuha ko ng basihan kung paano natin to iresolba ang pagkatanggal po ninyo sa social pension. Ngayon po, meron tayong dapat iklaro po sa inyo mga senior citizens na nagrereklamo bakit po daw tinanggal. Meron tayong dito sa screen, mga requirements. Una po sa lahat, ang social pension po ay para po ito sa mga social pension for indigent senior citizens ang pwede pong ma-qualify na 60 years old and above. So, ito po ay para sa mga mahina, sakitin o may kapansanan. Kung ikaw po ay mahina, sakitin or may kapansanan, ikaw po ipasok po sa qualifications. Dapat po sa pangalawang
requirements is walang pensyon. So, tama nga lang ba na tinanggal po kayo sa social pension for indigent pensioners? Ang sagot po ay opo. Tama po ang ginawa ng DSWD na tinanggal po kayo sa social pension for indigent senior citizens. Sa kadahilanan, ito po ang basihan ng ating DSWD sa pagkuha po ng mga qualified senior citizens. At hindi po natin sila masisisi sa kanilang ginagawa dahil trabaho po nila iyon na mag-filter kung sino lamang po ang dapat nilang papasukin na mga senior citizens. At meron po silang karapatan na tanggalin kayo dahil meron po silang ginawang basihan kung paano po nila i-qualify po ang senior citizens. Dahil kung sa pagkaalam ko lang po, sa process po ng pag-apply dito is may interview. At kinakailangan po sa interview, isabi mo yung totoo. At ngayon, sa hindi mo pagkasabi ng totoo, nang nalaman na ang data na ikaw ay isang part or isang pensioner sa SSS at saka sa GSIS, pagkarating sa validation, ang maging epekto o resulta po nito ay matatanggal ka. And kahit ano pong rant natin patungkol po sa ating sitwasyon na konti lang po yung tinatanggap natin na pensyon sa sa SSS, hindi po yan epektibo hindi po yan rason na gawin po natin yun dahil marami pa pong mga senior citizens na walang trabaho, sakitin at may kapansanan ang hindi pa nga nakasali sa social pension for indigent senior citizens. Kaya naman po sa pagkatanggal, yun po ang pamaraan talaga na para po malinis po ang DSWD na data dahil sila po ang lugi nito sila po ang pwedeng kasuhan. Kaya naman, pagpasensya nyo na po kung merong sinusunod ang DSWD na patakaran po sa pagtanggal po sa inyo. So, alam kong napakasakit na basahin ko ito, ang mga comments, dahil alam kong I am very concerned with the senior citizens, lalo na sa mga tinatanggap nila na pension. Pero mas marami pa pong mga senior citizens na hindi pa po talaga makaya ang kanilang wala pong income, So maraming mga senior citizens ang walang support galing sa kanilang mga anak o walang sahod kasi walang trabaho, sakitin at iba pang mga kapansanan. Kaya naman po, masasabi ko na tama lang po yung ginagawa ng DSWD na pagkatanggal sa mga SSS pensioners na naging parte ng social pension ng ilang buwan. Ang pangatlo po na qualifications is walang permanenteng pinagkukunan ng kita. So, klaro po dito, kung ikaw po ay walang source of income, wala kang trabaho, hindi mo alam kung saan ka kukuha ng pagkakitaan, ikaw po ay pasok dito sa social pension. At sa panghuli, walang regular na suporta mula sa pamilya o kamag-anak para sa iyong pangunahing pangangailangan. So, kung ikaw ay hindi suportado ng iyong pamilya na galing sa abroad, sahod o iba pang bagay, ikaw po ay pasok. Kasi maraming nagko-comment din ng mga senior citizens na tinanggal daw sila dahil nalaman na sila po ay may honorarium or sahod sa ibang institusyon. At yung iba naman, tinanggalan po ng pensyon sa kadahilanan pong meron pong support galing sa kanilang pamilya. So kung atin pong i-easy or madaliin na i-understand ang social pension, ang kinukuha lamang po nila ng mga qualified is yung mga sakitin, yung mga mahina at may kapansanan. Pangalawa, walang pensyong tinatanggap sa anumang mga institution or insurances at iba pang mga
tawag dito, pinagkuhanan po ng pensyon. Pangatlo, kung ikaw ay dapat walang support na nakuha galing sa iyong pamilya, wala kang trabaho or source of income. So, klaro naman siguro sa atin, no, kung bakit tayo tinanggal. Kahit na po 2,000 na lang po yung tinanggap ninyo sa SSS, yung iba naman pong mga senior citizens walang tinatanggap, dapat fair lamang po na tanggalin po kayo sa social pension. And sa mga nag-aantay kung meron na bang universal social pension, and as of this moment po, wala pa po. Natutulog pa po ang universal social pension. Wala pang update patungkol dyan. Sa mga nagtatanong kung nationwide ba ang pagbibigay ng 1,000 kada buwan sa social pension para sa mga indigent senior citizens, sa taong ito, ang halaga ng social pension ay 1,000 kada buwan. Ito ay ibinibigay sa loob ng 6 na buwan o kada semester. Sa lahat ng mga benepisyaryo ng programa sa buong bansa na may kabuuan na halaga na 6,000 kada semestre po ang inyong matatanggap sa social pension for indigent senior citizens. At ako po ay nag-upload ng mga schedule sa payout every day dahil gusto ko pong ipalam kung ano nang ganap sa inyong social pension para naman po may idea kayo sa pangyayari o update sa pangyayari sa inyong social pension. At yun po ang kumpletong detalye sa balitang ito sa pagkatanggal ng mga senior citizens sa social pension for indigent senior citizens, lalong-lalo na specifically ang SSS pensioners, GSIS pensioners may income na tinatanggap or support na tinatanggap. Na sana'y klaro po sa atin para hindi na po tayo pabalik-balik po sa pagsagot ng ganitong katanungan. Hanggang sa muli nating pagkikita, ako po si Roel Mendoza-Tanyo. Kung nagustuhan niyo po ang aking video ngayon, ay don't forget to subscribe my YouTube channel at i-bell notification mo na para maging updated ka sa mga videos na i-upload ko pa. See you again next time sa aking vlogs. Bye!